Inilatag na ang mga isasagawang aktibidad para sa anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa susunod na linggo. Ang mga yan alamin sa ulat ni Gab Villegas. Planchado na ang mga aktibidad sa susunod na linggo bilang pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC. Magsisimula ito sa July 20 sa mga pulong ng ASEAN Foreign Ministers na tatalakay sa human rights, nuclear weapon-free zone, regional resilience, community building at ang sitwasyon sa Myanmar. Sa mga susunod na araw, magkakaroon din ng mga post-ministerial conferences kasama ang mga dialogue partners ng ASEAN kabilang ang Estados Unidos, China, Russia, Japan, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom at European Union. Isasagawa rin ng ASEAN Plus 3, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit at ang kauna-unahang high-level conference para sa anibersaryo ng TAC na i-host ng Pilipinas. Tuloy-tuloy naman ang negosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea kung saan kabilang sa mga pag-uusapan ang 2016 Arbitral Award. Pero nilinaw ng DFA na hindi kasama sa agenda ng mga pulong ang usapin sa Batanes. We're happy to say that there is, we're confident that there is a continuing progress in terms of the number of meetings that have happened so far. I think the latest we had was in Vietnam, and I believe the Philippines will also host another meeting. So there's the commitment there. We see progress, and we still are confident that within the year we will see something coming out of these negotiations. Nakatakda ring magbigay ng komprehensibong briefing si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bilang ASEAN Special Envoy hinggil sa kanyang pinakauling pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa Thailand, kabilang ang mga kinatawan ng hunta ng Myanmar at mga ethnic armed organizations. Gab Villegas para sa Bayan.